Ang bulalakaw o bituing alpas ay isang maliit na bato o metalikong bagay sa kalawakan. Nabubuo ang bulalakaw dahil sa pagbabanggaan ng mga planeta at ang ilan sa mga ito ay nakakapasok sa daigdig sa ibang planeta. Tinatawag ito ng mga astronomo na mga meteoro at bagamat maaaring tanggapin ng isang katamtamang laki na bituin ang ating buong planeta ng 1,000,000 ulit, ang ating planeta ang tumatanggap ng hindi mabilang na mga meteorong ito. Ano ba ang meteoro at saan ba ito nanggaling? Bueno, ito ay may kaugnayan sa mga kometa. Ang kometang Halley, isang kilalang halimbawa, ay mabilis na nagdaan sa lupa noong 1986 sa ika-76 na taong haba na eliptikong paglalakbay nito sa palibot ng araw. Dahil sa ang mga kometa sa wari ay karaniwang binubuo ng yelo at alikabok. Ang mga ito kung minsan ay tinatawag na maruruming bola ng nyebe. Kapag lumalapit ang isang kometa sa araw, ang ibabaw nito ay umiinit at naglalabas ng alikabok at gas. Itinutulak ng presyon ng radyasyon ng liwanag ng araw ang solidong bagay pabalik sa isang namumulang buntot ng alikabok. Sa gayon, ang kometa ay nagiiwan ng isang maalikabok na dumi. Tinataya ng mga siyentipiko na sa buong daigdig may mga 200,000,000 nakikitang mga meteoro sa ating atmosphere araw-araw. At kung tungkol sa mas gilalas na mga ambon ng meteoro, nabanggit ko ang tungkol sa bulalakaw dahil ang kwentong ito ay may kaugnayan sa kometa na magiging bahagi ng paksang ito na kung saan magmumula ang agimat na makukuha ng ating bida at mutya ng bulalakaw. Mga katambol, halina't magkakasama nating pakinggan ang pakikipagsapalaran ng mandirigmang sa bungero. Kung paano nito lipunin ang mga alagad ng dilim na nagkalat sa sanliputan tulad ng mga manananggal, abwak, kubot, gabunan, magindara, mandurgo, balbal at maging kampo ni Santanas. Sa isang maliit na kapatagan, sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Kamindanawan, sa bahaging katimugan na malayo sa sibilisadong panahon, ay may isang pamilyang naninirahan sa tabi ng ilog. Sila ang pamilyang lokal na mga katutubo at namulat sa makalumang kultura at tradisyon. Alam naman nating mga Pilipino na ang Mindanao ay ang ikalawang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Ang Mindanao ang bukod tanging pook geographical sa Pilipinas na may malalaking bilang ng mga Muslim. Ang pinakatimog na bahagi ng Mindanao, partikular ang lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu at Tawi-Tawi na bahagi ng nagsasariling rehiyon ng Bangsa Moro sa Muslim ng Mindanao. Isinunod ang pangalan ng Mindanao sa mga Maguindanaon na bumubuo sa pinakamalaking kasultanan ayon sa kasaysayan at nakikita sa mga mapa na ginawa noong ika-17 at ika-18 taon. Napagmumungkahi na ang pangalan ay ginamit upang tukuyin ng pulo ng mga makapangyarihang katutubo ng panahong iyon. Itinayo ang pinakaunang moske sa Pilipinas noong kalagitnaan ng ika-14 taon sa bayan ng Simunol. Sumunod ang mga kasultanan ng Sulu at Maguindanao noong ika-15 at ika-16 taon.
Noong huling bahagi ng ika-16 na daan taon hanggang ika-7 taon, naganap ang unang pagtatagpo sa mga Kastila. Sa panahong ito, maayos nang nakatatag ang Islam sa Mindanao at nagsimula ng manghikayat sa mga pangkat sa malalaking kapuluan ng Kabisayaan tulad ng Cebu at Bohol. Gayon din sa dulong hilagang bahagi tulad ng Maynila sa kalusunan. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, labis silang nabagabag nang matagpuan nilang matibay ang katayuan ng Islam sa pulo ng Mindanao. Bilang katatapos lang mapaalis ang mga Moors mula sa Espanya pagkatapos ng 100 taong labanan sa ilalim ng Reconquista. Sa katunayan, ang pangalang Moro ay wikang Kastila para sa Moors na ibinigay sa mga Muslim na naninirahan sa Mindanao. Balik na po tayo sa ating kwento. Simple at tahimik na namumuhay sina Aling Dolor at Mang Mando sa Kapatagan, malapit sa talon ng San Vicente. Mayroon silang 3 anak na sina Pedro, Romano at Maria. Tanging pagsasaka lamang ng kamote ang pinagkukunan ng kanilang pamilya sa munti nilang bukirin. Ngunit ang 2 binatang anak ng mag-asawang magsasaka na sina Pedro at Romano ay nakahiligan ng pag-aalaga ng mga manok na labuyo na nauhuli nila sa pusod ng kagubatan. Habang si Maria naman ay ang nagsisilbing halili ng kanyang ina sa mga gawaing bahay, maging sa maliit nilang bukirin. Si Pedro ang panganay sa magkakapatid at sumunod sa kanya si Romano at bunso naman si Maria. Napakapalad ni na Aling Dolor at Mang Mando dahil meron silang mga anak na masisipag kahit na pinagkaitan sila ng panahon na makapag-aral. Sa madaling salita ay hindi man lang nakatungtong ng elementarya ang 3 magkakapatid, lalo na't mga binata at dalaga na sila. Gayunpaman marunong naman silang magbasa at sumulat dahil tinuruan naman sila ng kanilang mga magulang. Malayo kasi ang kinatitirikan ng kanilang bahay sa kabiasnan at maging sa mga karatig nilang sityo na halos maglalakbay pa sila ng ilang kilometro simula sa kanilang bahay patungo sa pinakahuling sityo, patungo sa bukana palabas ng bayan, ay aabutin sila ng mahigit 1.5 araw bago marating ang pamilihang bayan, kung saan doon din nakasadlak ang nag-iisang paaralan ng lalawigan. Mas pinili ni na Aling Dolor at Mang Mando na manirahan malayo sa sibilisasyon dahil nais nila ng tahimik na buhay at malayo sa gulo. Tuwing mag-aani sila ng mga kamote, ay kailangan pang buhatin ng mag-aama ang ilang sako ng kamote upang dalhin sa bayan. Tuwing nakakarating sila sa pinakaunang sityo, ay umaarkila sila ng kalabaw, tikareta, patungong bayan at maglalakad na lang sila pauwi pabalik sa kanilang tahanan na halos inaabot sila ng 3 araw bago makarating. Kaya't kailangan pa nila magpalipas ng gabi sa kakahuyan at muling maglalakad pagputok ng araw. Ganon kahirap ang katayuan sa buhay na mag-asawang magsasaka. Kahit nahirap na hirap sa buhay sina Aling Dolor at Mang Mando, ay hindi naman sila salat sa pagkain dahil marami silang tanim ng mga iba't ibang gulay bukod sa kamote. Palagi rin nangangaso sa kagubatan sina Pedro at Romano upang manghuli ng baboy ramo at mga manok na labuyo. Subalit may pagkakataon na palagi malungkot si Maria dahil hindi man lang nito nararanasan maging buhay dalaga. Dahil palagi na lang siyang nakabilanggo sa kanilang bahay at bukirin. Tanging mga matitingkad na mga bulaklak at makukulay na paru-paro ang nagpapasaya sa dalagita. Tuwing natatapos sa mga gawain sa bukirin, ang binatang magkapatid
ay nililibang nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsasabong ng kanilang mga alagang manok na labuyo. Kinagabihan, habang tahimik na nagsasalo-salo ang buong mag-anak sa munti nilang hapunan sa maliit na lamesa na natatanglawan naman ng liwanag ng gasera, ay nagpaalam sina Pedro at Romano na tutungo sa kagubatan upang manghuli ng baboy ramo at ilang ibong panghating gabi na maaari nilang kainin. Kadalasan kasi, sa nahuhuli nilang baboy ramo ay kinakatay nila at pinapausukan ng matagal upang gawing itag. Iyon ang ginagawa nilang pangkonsumo sa pang-araw-araw nilang ulam. Inay, tay, pupunta po kami ni Romano sa pusod ng kagubatan upang mangaso. Malapit na rin maubos ang mga pinausukan nating mga karne ng baboy ramo. Sambit na pagpapaalam na binatang si Pedro sa kanyang mga magulang. Sige mga anak, walang problema basta mag-iingat kayong magkakapatid. Tamang-tama, magandang mangaso ngayong gabi dahil maliwanag ang bilog na buwan. Sagot naman ng kanilang ama. Hindi naman nababahala si Mang Mando at Aling Dolor sa kanilang dalawang binatang anak dahil sanay ang mga ito sa pangangaso at kabisado na rin nila ang ilang sulok ng kagubatan. Maliban na lang sa ikalawang kabundukan na hindi pa nila nararating buhat ng matuto silang mangaso dahil sinabi ng kanilang ama na mapanganib raw doon sapagkat marami ang mababangis na mga hayop. Kuya Pedro, Kuya Romano, pwede ba akong sumama sa inyo? Gusto ko rin matutong mangaso kahit nababaya ko. Nababagot na kasi ako dito sa bahay. Tanging pagtatanim ng mga kamote, paghuhugas ng mga pinggan at paglalaba ang palagi kong ginagawa. Nakakaumay na. Wika naman ni Maria sa dalawang nakakatandang kapatid. Maria anak, hindi gawain ng isang babae ang pangaso. Masyadong mapanganib kung sasama ka sa kanila. Paano na lang kung matuklaw ka doon ng makamandag na ahas? Dito ka na lang sa bahay. Maliwanag ba? Palatak naman ni Aling Dolor sa bunso nitong anak. Tama ang nanay mo Maria. Mapanganib sa kagubatan lalo na't mabangis sa mga baboy ramo anak. Mas mabuti pang manatili ka lang dito sa loob ng bahay. Bukas, maaga pa tayong gigising dahil magtatanim pa tayo ng mga bagong baging ng kamote. Tura naman ng ama ng dalagita. Labis naman nalungkot ang dalagang si Maria dahil hindi ito pinayagan ng kanyang mga magulang. Piling niya kasi ay para siyang nakabilanggo sa maliit nilang bahay sa tabi ng ilog malapit sa talon. Nasilayan naman ni Pedro at Romano ang kalungkutan sa mga mata ng bunso nilang kapatid at labis silang naawa dito. Simula kasi noong isinilang sa mundong ibabaw ang dalagita, ni minsan ay hindi pa nito nasisilayan ang ganda ng kanilang lalawigan dahil hindi pa siya nakakapunta sa bayan. Tanging mga halaman at mga hayop na lang ang palagi niyang nakikita at ang dalisay na tubig sa ilog ang nagsisilbing lunas sa kalungkutan ng kanyang puso tuwing magtatampisaw siya sa tubig sa gilid ng pangpang. Maria, huwag ka nang malungkot kapag nakakita kami ni Romano ng mga ibong panggabi na may makukulay na balahibo ay uhulihin namin ito ng buhay at ibibigay namin sa iyo upang maalagaan mo. Sambit naman ni Pedro sa bunso niyang kapatid. Alam kasi nito na mahilig sa mga ibon si Maria. Matapos nilang kumain ng hapunan, ay tumayo na sina Pedro at Romano sa kanilang pagkakaupo at marahang naglakad palabas ng kanilang tahanan patungo sa pahingahan nilang kubol na malapit sa taniman nila ng mga kamote. Naroon kasi ang kanilang kagamitan sa pangangaso at maging ang kanilang mga gamit sa pangbubungkal ng lupa tulad ng mga piko at pala.
Kuya Pedro, sa tingin mo ba makakahuli tayo ngayong gabi ng baboy ramo? Saka bakit ka nangako kay Maria na uhulihan natin siya ng ibon na may makukulay na balahibo? Imposible na makahuli tayo ng ganyang sa kasagsagan ng gabi. Alam mo naman na tanging malalaking paniki lang ang maaari nating makita sa kakahuyan. Palatak naman ni Romano sa kanyang kuya habang naglalakad sila patungo sa kanilang kubol.